Ang mga monster game ni Kai Sotto sa Japan B-League nakatatak na sa resume niya at alam na ito ng NBA. Siguradong marami sa kanila ang hindi makapaniwala sa impressive performance ni Kai sa Japan this season. Marami kasing mga monster games si Kai na kung saan umiscore siya ng more than 15 points in 12 times at nakakuha ng 10 rebounds or more in 10 games at naka-double-double pa si Kai in 9 times. Kai averages almost 13 points and almost 7 rebounds per game in 34 games with the Yokohama B Crusaders. Mababa ang kanyang season average dahil sa kanyang first 10 games ay mababa lang ang kanyang playing time at nag-adjust pa si Kai galing sa isang serious injury. But once nakuha na niya ang kanyang bearings, ay dito na siya nagsimulang gumawa ng mga monster performances na siyang dahilan kung bakit lumubo ng husto ang kanyang market value. Isang dramatic change kasi ang ginawa ni Kai sa kanyang malaking improvement na pinakita niya with the Yokohama B Crusaders kahit galing pa siya sa isang injury. Dito niya nakuha ang kanyang career high 26 points against Chiba Jets, na kumuha rin siya ng 11 rebounds, na binura naman niya ito ilang araw lang nang umiscore siya ng 28 points versus Alvar Tokyo to break his career high. At sa kanyang last game, ay kumana na naman si Kai ng another monster game, isang double-double, scoring 19 points na may kasama pang 14 rebounds versus Kawasaki. Maraming hindi makapaniwala sa ginawa ni Kai sa Yokohama B Crusaders dahil ang buong akala ng lahat ay tapos na ang kanyang NBA dream nang hindi maganda ang kanyang performance sa FIBA World Cup. At mas naging negatibo pa ang pananaw ng lahat nang ilang buwan rin siyang na-sideline sa Hiroshima Dragonflies. Pero parang isang bomba ang pumutok sa pagbabalik ni Kai as he played beyond expectations at biglang nabuhayan ang kanyang NBA dream. Ang kanyang very impressive performance ang nagiging susi kung bakit marami pa ring mga NBA teams ang interested na makikita na maglalaro si Kai sa kanilang mga team workouts and minicamps. Baka this week or next week ay lilipad na ang ating idol tungong US with the hope na this time makumbinsi na niya ang mga NBA teams na karapat-dapat siyang maglaro sa NBA. Kung titingnan mo ang vibe sa mga training ni Kai, ay very evident na walang ka-pressure si Kai and he is just enjoying the journey. Tawanan lang sila kahit alam nating matinding sakripisyo ang ginagawa ni Kai. Pagod at puyat ang puhunan ng ating idol, pero hindi niya ito iniisip dahil deep in his heart ay alam niyang meron siyang napakahalagang misyon sa kanyang buhay. Believe talaga tayo sa work ethic ni Kai at pinatunayan lang niya na hindi siya tamad taliwas sa mga below the belt na mga banat ng mga bashers na unti-unti nang naglaho dahil wala na silang makitang mali ni Kai dahil obviously pati sila ay nagagalingan na sa mga ginagawa ni Kai. Ang tanong, matutupad na kaya this year ang ultimate dream ni Kai Sotto na makapaglaro sa NBA? Well, with all the signs, ay puro ito positive and compared last year, ay napakalaking pagbabago ang ginagawa at pinapakita ni Kai, kaya ito ang nakapagbigay sa atin ng matinding kumpiyansa na makikita na ng NBA ang galing ni Kai this year. At balitang NBA naman, Luka Doncic at Derek Lively II malabong lumaro sa Game 4. Nilistan ng Dallas Mavericks bilang doubtful si rookie center Derek Lively II sa Game 4 ng West Conference Finals kontra Minnesota Timberwolves ngayong araw. Sa injury list ng Dallas Mavericks, questionable rin si star guard Luka Doncic dahil sa kanyang right knee sprain at left ankle soreness. Buong playoff run ng Dallas Mavericks ay questionable itong si Luka Doncic pero hindi pa rin lumiliban ng laro. Abante ang Dallas 3-0 at pwede nang isweep ang Timberwolves para bumiyahe sa NBA Finals laban sa naghihintay na Boston Celtics. Inabot ng neck sprain si Derek Lively II sa third quarter ng Game 3 nang malakas na matuhod ang kanyang ulo ni Minnesota big man Karl Anthony Towns at wala ang reserve center sa NBA contention protocol. Kagandahan sa Dallas Mavericks,
Posibleng makabalik ang isa pa nilang big man na si Maxi Kleber na nag-upgrade ang status sa questionable. Naghiwalay ang right shoulder joint ni Kleber sa first round closeout win kontra Los Angeles Clippers. We have to have the next man up mentality. He helped us so much in this playoff and in the regular season, so obviously we're going to miss him if he can't play. Giit ni Luka Doncic sa posibleng pagkawala ni Derek Lively na backup ni starting center Daniel Gafford. Maila pa kina Karl Anthony Towns, Anthony Edwards, Rudy Gobert, Mike Conley ang kanilang unang panalo sa serye. Ang makuha ang unang panalo ay kailangan pa nila ng 3 sunod-sunod para pumalaot sa NBA Finals. At nagbigay ng reaksyon si Kyrie Irving sa kanilang tandem ni Luka Doncic sa Dallas Mavericks na tinawag ito na pinakamahusay sa kasaysayan ng NBA. Ang tandem ng Dallas Mavericks ay naging instrumental sa playoff run ng koponan na kasalukuyang isang panalo na lamang mula sa paglabas sa NBA Finals. Ang magandang laro ay nakakuha ng isang papuri mula kay ESPN announcer at dating head coach na si Stan Van Gundy na tinawag sina Luka Doncic at Kyrie Irving bilang pinakamahusay na backcourt sa kasaysayan ng NBA. At nang tanungin tungkol sa pahayag na to, agad na itinuon ni Kyrie Irving ang pansin sa bigger picture at sinabi na ang papuring ito ay walang halaga kung hindi sila makakuha ng ring. Sumali si Kyrie Irving sa Dallas sa kalagitnaan ng 2022-23 season at ang tagumpay ng koponan ay hindi kaagad na translate. Nawala ng pagkakataon ang Dallas na makapasok sa postseason at ang kanyang hinaharap sa koponan ay walang kasiguraduhan dahil sa kanyang kalagayan bilang free agent. At pinili niyang pumirma muli sa koponan at naging isang mahusay na desisyon ito hanggang ngayon. At si Kyrie Irving ay may average na 25.6 points, 5.2 assists, and 5 rebounds in 58 games. At si Luka Doncic naman ay may average na 33.9 points, 9.8 assists, 9.2 rebounds in 70 games. At ang Dallas Mavericks ay nagtala ng 50-32 win-loss record at bumalik sa playoffs. At kung nagagawa ng Dallas Mavericks na mapanatili ang tagumpay, isang pagharap sa finals laban sa Boston Celtics ang mangyayari at ito ay magbibigay ng pagkakataon para kay Kyrie Irving na maghiganti sa kanyang dating koponan, habang magbibigay rin ng mas maraming pagpapahalaga sa pahayag na ang tandem ng Mavericks ay pang-legendary.